Noong gabing iyon, inaayos ni Jack ang mga footage sa kanyang studio nang biglang kumurap ang screen ng kanyang computer nang walang babala. Pagkatapos ay biglang nagdilim ang buong silid, kumabog ang puso ni Jack at mabilis niyang kinuha ang flashlight para magmasid sa paligid. Bigla na lang, isang baliw na estranghero, isang babae, ang sumugod mula sa dilim. Malupit niyang kinagat ang leeg ni Jack at pinatumba siya ng isang malakas na hampas. Nang muling dumilat si Jack, nakatingin sa kanya si Bud na may alalang mukha. Sinabi ni Bud kay Jack na nakasalubong niya ang katrabaho ni Jack sa pasilyo, na paulit-ulit na sinasabi kay Jack na tumigil, na itigil ang pag-iimbestiga. Nararamdaman ni Bud ang paparating na panganib at muli niyang hinihimok si Jack na umatras. Pero lasing na si Jack sa dami ng views at morbid na kuryosidad at iginiit na magpatuloy. Kinabukasan, para subukan ang teorya, palihim na pumasok sina Jack at Lisa sa pangalawang walang nakatira na bahay para sa isang on-site na investigasyon. Sa mahinang sinag ng flashlight, narating nila ang kwarto ng mga bata sa ikalawang palapag. Nabigla si Jack nang makita ang sahig na puno ng mga gasgas na may iba't ibang lalim at maging mga bakas ng dugo sa mga bitak. Pinatutunayan nito na may batang minsang naghirap dito. Sinundan ni Jack ang mga marka papunta sa isang kabinet sa sulok at itinulak ito. At tama nga, sa ilalim nito ay may isang madilim na lagusan. Habang si Jack ay malapit ng tumingin ng mas malalim, biglang dumating ang tawag ni Bud, at sa takot na boses, sinabi niyang ang biktima ay hindi talaga kailanman nagpakasal. Ang babaeng nagpapakilalang si Lisa ay nagsisinungaling, at ang kanyang mga dahilan para lumapit kay Jack ay hindi inosente. Kailangan niyang umalis agad. Isang kilabot ang dumaloy sa gulugod ni Jack. Tumayo siya, ngunit natuklasan niyang nawala na si Lisa sa ilang punto. Ngunit sa susunod na segundo, tahimik na muling lumitaw ang babae sa likuran niya. Nakatagilid ang ulo, nakatitig sa kanya na may nakakatakot na tingin sa mga mata. Natakot si Jack ng husto. Sumigaw siya at nagmamadaling lumabas ng bahay, malakas na humihingi ng tulong sa isang babaeng kapitbahay na malapit. Sa matter ito nabigay ng paliwanag ang babae. Malingot siya at mabilis na umalis sa lugar. Noong gabing iyon, pumunta si Lisa sa pintuan ni Jack para humingi ng tawad at ikumpisal ang buong katotohanan. Inamin niya na hindi siya ang asawa ng biktima, kundi ang nakababatang kapatid ni Anna. Ang dating may bahay ng bahay. Umiiyak, ikinuwento ni Lisa ang lihim na dala niya sa loob ng maraming taon. Noong siya ay nasa high school, namatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Kalaunan, nakahanap ang kanyang ina ng isang amay na may matinding pangangailangan sa kontrol. Sa loob ng maraming taon, minanmanan at tinabuso niya ng psikolohikal ang magkapatid. Hindi kinaya ng nakatatandang kapatid na si Anna ang nakakasakal na buhay na ito at piniling tumakas mula sa bahay. Sa loob ng maraming taon, walang balita mula sa kanya hanggang kamakailan nang biglang makipag-ugnayan muli ang kanyang kapatid at sandaling nagkita ang dalawang magkapatid. Sa kanilang pagkikita, nalaman ni Lisa na ang kanyang kapatid ay kasal na at may mga anak. Ngunit bago pa man sila matapos mag-usap, biglang bumusina ang isang kotse sa malayo. Nagpanik ang ekspresyon ni Anna, agad niyang iniabot ang isang sulat kay Lisa at nagmamadaling umalis at nakasulat sa sulat na yon ang mga address ng dalawang bahay na may mga nakatagong mapanganib na daanan. Dahil mag-isa lang siya at walang kapangyarihan, nag-imbento si Lisa ng kasinungalingan gamit ang tulong ni Jack para hanapin ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Samantala, nalaman ni Jack mula sa isang kapitbahay ng bahay na ito na matapos lumipat ang pamilya ni Anna, ilang taon na ang nakalipas, minsang nakuna ng litrato ng kapitbahay ang isang madilim na figura sa balkonahe sa gabi. Ipinapakita ng larawan na ang mukha ng madilim na figura ay kapareho ng baliw na babaeng umatake kay Jack. Batay sa mga pahiwatig at larawan, binuo ni Bud ang isang timeline. 4 na taon na ang nakalipas, nakatira ang pamilya ni Anna sa Kigo County. Dahil buntis siya sa pangalawang anak, idinagdag nila ang tatsulok na silid sa sala. 2.5 taon na ang nakalipas, lumipat ang pamilya sa bahay sa Tokyo. Sa larawan, bukod sa babaeng adulto, may isa pang bata. Ibig sabihin, may 2 anak si Anna, at ang kamakailang mga pagpatay na may putol na kamay ay dapat konektado sa pamilya ni Anna. Upang malaman ang punot dulo ng lahat ng ito, nagpasya silang maglakbay sa bayan ni Lisa upang magsiyasat. Ngunit nang matagpuan nila ang ina ni Lisa, palaging umiiwas ang ina sa buong oras, laging iniiwasan ang mahahalagang tanong. Pinaalalahanan pa niya si Lisa na ang pagkamatay ng kanyang ama noon ay hindi aksidente, at ang karagdagang paghuhukay ay magdadala lamang ng kapahamakan sa kanila. Nang makita niyang wala siyang makukuhang sagot, sa wakas ay ibinigay ng ina ang isang talaarawan na iniwan ng kanyang ama. Ngunit ang nilalaman nito ay sinadyang pinahiran at sinira. Walang makuhang kapaki-pakinabang na impormasyon mula rito. Ngunit sa puntong ito, si Jack, na naghahabol ng mga views at katotohanan, ay nagpasya na personal na maglakbay sa malayong tahanan ng mga ninuno upang magsiyasat. Si Bud, gayunpaman, na nagkaroon ng hinala, ay bumalik mag-isa, pabalik sa bahay ng ina ni Lisa. Hindi pinapansin ang kanyang mga pagtatangkang pigilan siya, pinilit niyang pumasok at sa huli, sa isang nakatagong cabinet, natuklasan niya ang isang nakakatakot na maskara ng ritual at malaking dami ng mga hallucinogenic na droga. Lumalabas na ang baliw na babaeng umatake kay Jack noong gabing iyon ay ang ina ni Lisa. Sa ilalim ng interogasyon ni Bud, sa wakas ay isiniwalat ng ina ang isang lihim ng pamilya na nakabaon ng mahigit 100 taon. Ang kanilang pamilya ay tinatawag na Katagara, na minsang naging kilalang angkan sa lugar. Ngunit noong panahon ng Meiji, ang pinuno ng sambahayan noon ay umibig sa isang katulong sa bahay at nabuntis ito. Nang malaman ito ng kanyang legal na asawa, siya ay nagalit at walang tigil na pinahirapan ang katulong na naging sanhi ng pagkalaglag ng bata. Bago siya namatay, naglagay ang katulong ng isang malupit na sumpa. Ang bawat lalaking inapo na isisilang sa pamilya ay isisilang na walang kaliwang kamay. Di nagtagal, natupad ang sumpa. Ang mga inapo ng pamilya ay namatay isa-isa sa mga kakaibang pangyayari.